Din ng malakas yung Kamanava area kanina. Naku, Connie, pag sinabing Kamanava, ayan na. yan, bahay, lugar, Correct. mga Pero, water world dyan. hindi daw bumaha doon. Bahagya namang bumagal as expected ang trapiko dahil po sa ulan. At alamin na natin, ang latest naman sa Caloocan, may live report si Athena Imperial. Athena, gaano naka-traffic? Balikan natin si Athena. Alam naman natin kasi pag Kamanava, Lalo na yung Malabon. Kamanava, yan ang Water World. Water yung World ng Malabon. Pilipinas. Yes. Bahay talaga. Alamin natin yung detalye kasi ang balita natin may pagbabagal na doon ng traffic, no? So, pagka kayo ho, papunta ng ayan, Kamanava area, bibigyan ho namin kayo mamaya ng iba pang mga ruta sa Waze naman. Pero bago yan, ito po, sinabi na nga po ng Pag-asa kanina, hindi pa opisyal na nagsisimula ang tag-ulan, pero malapit na raw itong pumasok. Ayan na ang tanong ng marami. Kailan nga ba natin aasahan ang pag-umpisa ng rainy season? Yan po naman ang ating alamin sa ating hindi naka-jacket na si Mang Tani na ating GMA resident meteorologist. Good morning, Mang Tani. Hi, good morning, Connie. Good morning, Ivan. And Susan. Hindi pa. Good morning. Hindi pa. Tani, kumusta? Hindi pa nagsisimula. Unang-una kasi, kahit na nag-uulan dito sa Metro Manila, hindi ibig sabihin nun dapat magsimula ng tagulan. Yung pinag-uusapan kasi natin tagulan, dapat malawakan yan. Dalayan kasi ng habagat. So, ibig sabihin, hindi lang sa Metro Manila umuulan, kung hindi sa malaking bahagi ng Luzon hanggang sa Visayas. Ayun. So, ang pagkakaroon ng El Nino, ano ho ba ang posibilidad niyan? Ayun ang isang dapat na linawin natin sa ating mga kapuso. Kasi akala nila dahil tuloy-tuloy yung tag-init, tapos nabalita ang magkakaroon ng El Nino, hindi na mag-uulan. Correct. Hindi po, dahil kahit po may El Nino, Tuloy yung tag-ulan. magtutuloy-tuloy ng tag-ulan, makakaranas tayo ng mga bagyo, posibleng malalakas pa, at mga pagbaha bago natin maranasan yung epekto ng El Nino. Yung El Nino, dry spell yan. Dry spell na pwedeng, kasi iba yung dry sa drought. Yung dry, medyo tuyo. Yung drought, talagang tagtuyot. Kailan natin mararanasan yan? Kung sakasakaling magtuloy-tuloy itong El Nino. Dito sa Pilipinas, hindi sabay-sabay. Mauunang makaranas ng epekto ng El Nino sa Mindanao at Visayas. Pero dito sa atin, nag-uulan. Yan mga bandang Oktubre, Nobyembre hanggang Disyembre. Pero dito sa atin, sa Metro Manila at ibang bahagi ng Luzon, yung tag-araw natin na posibleng magsimula ng September, Oktubre hanggang Mayo o Hunyo. Yun, Tani, matagal-tagal. nung Undoy, yung may El Nino tayo nun. Oo, 2009 yon. Kitang-kita natin na kahit na may El Nino nangyayari sa Pacific Ocean, dito naman sa atin, binabaha tayo. So yun ang dapat pagandaan muna ng ating mga kapuso. Okay, pag sinabi naman natin yellow warning, naglabas ho kanina, anong ibig sabihin para lang dun sa kaalaman ng ating mga manonood? Yun ang isang ano po natin, kuminsan merong malakas na ulan pero walang bagyo, walang signal. So ang kapalit noon yung rainfall warning na kung saan tatlong bahagi yan. Yellow, orange at saka red. So pag yellow, ibig sabihin noon, mag-monitor kayo. Dahil medyo malakas yung ulan, pwedeng magdulot ng pagbaha pero wala pang pagbaha. Pagdating ng orange, alerto na kayo dahil posibleng bumaha at pag itinasa po yung red sa inyong lugar, ibig sabihin nun, nag-i-evacuate na kayo dahil babaha na doon sa inyong lugar. So dito sa Warning. Pilipinas, medyo komplikado ang panahon ng tag-ulan. Meron tayong parang color coding. Kailangan memorize. Tapos meron pa tayong baha factor na kahit na walang bagyo, ay nako, yan ang daming mga factors na talagang pinoproblema natin. At naranasan natin yan, Connie, noong hagupit ng habagat, walang bagyo, pero noong natin Correct. naranasan, pwede palang magpabaha kahit walang Oo, bagyo. ngayon habagat, minsan ang mas habagat, matindi pa mas nga yun matindi pa sa bagyo Oo. naman, Tani. Correct. Tama Ba't yun. ganun? Ba't ganun? Ang nangyayari kasi, yung bagyo, Ayan. instrumento lamang yan para lumakas. O yung nakikita Ayan pala natin yung yan sa rainfall monitor. amount. Ayan. Meron kang yellow, tapos orange at red. Yung nakikita nyo pong 7.5, yan yung dami ng ulan. Pero hindi masyadong naano ng mga tao yan Yes, oo. So kung ikaw ay pamilyar doon sa inyong lugar, mahalata mo naman na itong dami ng ulan ng ito, sa tagal na ng pagtira mo ron, ito na yung pwedeng magpabaha sa amin. Kaya dapat pag naranasan nyo na yon, lalo kung tag-ulan, dapat talagang maging alerto na kayo. Maging I am ready. Basta tag-ulan po, I am ready na kayo sa posibleng pagbaha. Lalong-lalo, pinag-uusapan natin, Kamanava, dyan sa Maynila, dyan sa ibang bahagi ng Luzon, lalo na yung mga binabaha, Bataan, Zambales, Ilocos. So yan po ay tutulong doon sa mga tao na kailangan ay maging Alerto. alerto lagi, lalo na kahit walang bagyo,
dapat naka-alerto sila. Ang nakakabahala pa nga dito, ang dami pang mga road repairs na Oo, ginagawa. ang daming di ba? ang daming fish pond. Tapos, Correct. Mang Tani, Correct. yung El Nino, ano bang characteristics ng mga bagyong dumarating sa ating bansa kapag may El Nino? Mas malalakas ba? May ganun bang nakikita tayo? Iba, yung initial impact niyan o effect dito sa atin, talagang mas malalakas sa bagyo. Ngayong tag-ulan niya na habang nag-El Nino, habang may El Nino sa dagat, dito naman sa atin malalakas sa bagyo. Yan yung Luzon, ha? Pero sa Mindanao at Visayas, unti-unti nang walang ulan. Pero pagdating ng next year, kung saan yung bagyuhan meron pa rin, unti-unti namang lalayo yan sa atin. Kaya mawawalan naman tayo ng ulan pagkatapos ng malalakas na bagyo. Kaya double whammy. Malakas, baha, tapos ayan. Yung tinitingnan natin, yung kulay pula, yan yung kung saan nagaganap yung El Nino. Yung Pilipinas, nando sa kaliwa. Yung ulap na yun, dun sa may kaliwa, Kaliwang upper bahagi. left corner, yung may Philippines na yun, Pilipinas. So yung ulap na yan, nandoon, lumayo sa atin, nandoon sa gitna ng dagat. Kaya yung ulan na inaasahan natin, pagdating ng Abril, Mayo, Hunyo, wala yun. Nandun sa malayo. Kaya nagkakaroon ng tagtuyot dito sa atin. Buti talaga, Mang Tani, nandito ka. At ang dami naming natututunan at para dun sa mga nanonood din, I'm sure nakakatulong ito na para lahat tayo sabay-sabay na maging I am dapat ready. yellow, orange, red, gano'n. Tandaan niyo yung mga... Meron na rin So, kanta. kakantahan ko na yun bago ako magsimula, Susan. Ha? Ano yun, Mang Tani, abangan Abangan namin namin yung jacket mo, ang Mang Tani, jacket ha? mo, oo. Ay, alam ko na, dapat yung jacket mo, pag yellow warning, naka-yellow ka. Okay. Tama. Maganda. Dapat may orange tatlong ka. jacket si Mang Tani. Tatlong jacket Depende kasi, sa warning. Oo, pwedeng yellow ngayon, pagkatapos ng 2 oras, nag-red. Red. Kaya dapat Oo, ito pala yung jacket tapos mo. pag green, anihan na. Okay. Pero pag nakita mong sabay-sabay ko isinuot yung Susan, doon Lago na- tayo doon. Matindi, El Nino matindi. na yun. Maraming salamat, Mang Tani. Ang ating resident meteorologist.